Dahil lang isa namin kasama dahil pangalawang araw na daw niya ngayon na pangarga. Kaya pagod na daw siya. For today's video kabakta, sasamahan niyo naman ako dahil magde-deliver na naman kami ng kopra. Mabot na naman kasi ng 30 ang presyo ng kopra kaya kailangan sa lingabuton ta. Pero bago nga pala kami umalis, nga muna ako ng ulaping o kabuti na dadalhin ko sa San Jorge. Nang matapos naman kami manguhay, dahil kami lumarga. At nang dahil magkalapit lang ang Barangay Libertad at ang Barangay Cabugao, ay hindi nagtagal ay nakarating kami dito sa Barangay Cabugao. At dito naman sa kanilang covered court, dito muna kami nagpahinga. Laking pasalamat yan namin na meron ng mga covered court ang mga Upland Barangay. Dahil dati nang wala pang mga covered court, kaya kapag nagsasayawan ay kailangan pa ng trapal. Kaya shoutout sa ating governor at congressman. Papasalamat ho kami sa inyo. Dahil kahit nasa bukid kami, ay nakarating pa rin dito ang mga covered court na ito sa pagsisikap ninyo. Nang matapos naman kayo pahinga sa Barangay Cabugao, ay dahil lahat kami lumarga. Ang magbaktas na mabigat ang dala ay hindi talaga biro. Dahil kailangan mo talaga mag-ingat para hindi ka hilamba. Lalo na nadadaan tayo sa iba't ibang klaseng agihan. Meron tayong madaanan na madudulas ng mga sapa. At meron kababtuan at meron din kalapakan. Dito sa area na ito ay kailangan mo talaga mag-ingat dito. Dahil marami ng tao ang naglagapak dito. Kaya that's why na nagpakabutas kami. Para hindi namin maramdaman ang dulas ng palanas. At maiwasan rin namin ang masugatan at mahitaringga. At maging ligtas din kami sa mga manorokob kagaya na lang ng ahas at ulalahipan. Minsan kasi hindi na namin nakikita ang aming inaapakan. Lalo na kung naabutan kami ng gabi sa pagbabaktas sa daan. Minsan kasi nagagabihan talaga kami kapag mga gulay ang dala. Matagal kasi timbangin ang gulay dahil mamimili pa. At minsan pagdating namin sa Binavista, ang buyer ay wala pa. Kaya hinihintay muna namin hanggang dumating sila. Kaya yan ang dahilan na minsan nagagabihan kami sa pagbalik dito sa aming barangay. 1.5 hour ay nakarating na kami dito sa Burabod area. Habang nalalakad ako ay nasa lupa talaga ang aking mga mata. Hanggat meron akong napansin at meron akong nakita na mga buto ng atipolo at sabi nila ay nakakain daw ito pero kailangan sanlagin muna. At nang dahil hindi ko pa ito natistingan, kaya nang makita ko ng marami ay pinulot ko na at kinuha. Mga buto pa lang kasi ng tugop ang aking natistingan. Lison, atipulo to man. Sa sanlag ko na ini. Yan na, titistingan ta. Mamurot kita. Kadamo di dadalan ho. Mara pa kini makatisting. Nga, kanan atipulo. Titistingan ko na ang kanang tugop. Ipulo waray pa. At nang matapos ko naman pulutin yung mga boto, ay nagpatuloy na naman ako sa paglalakad hanggat makarating ako dito sa Burabod. Nang dahil hindi pa nakapag-almusal ang aming mga kasama, ay hinintay muna namin ang isa naming kasama para sabay-sabay makapagpahinga at makapag-almusal na sila. At hindi naman nagtagal ay nakarating ng hinintay naming kasama. At dito sa Burabod ay kumain muna sila. At hindi na ako kumain dahil kaunti lang ang aking kaning dala. Dito sa amin sa bukid, kahit sardinas lang ay okay na. Ang importante sa dito ay hindi lang magutom yung mga nagdadala. As pagdating mamaya sa Buenavista, ipapasnakin natin sila. As pagdating sa Panigod, tayo papakaunon talatira. Ganito ang buhay namin dito sa bukid. 10 pesos dito per kilo ang bayad sa nagdadala. Tapos may snack at papakainin mo pa. Pero okay lang yan. Basta ito ang palagi mong tatandaan. Hindi madali ang buhay. At hindi permanente tayong buhay. Kaya habang nabubuhay tayo, ay huwag tayong mag-alangan na gumawa ng mga mabuti. Papakain niya tayo ng walang trabaho. Yung mga nagtatrabaho pa kaya para sa atin. 2 oras na kami naglalakad na dala itong kopra. Pero nandito na kami sa Matalod area. Nandito na kami sa makakugnan ng mga pasabsaban nila. Mabuti na lang na hindi mainit ang araw ngayon. Dahil makapal ang ulap ng kalangitan ngayon. Sa 2 oras na paglalakad na dala itong kopra ay makakaramdam ka na talaga ng pagod. Kaya nang makarating kami dito sa bundok malapit sa adobe, nagpahinga muna kami dito. Dito sa area na ito ay dito kami palagi nagpapahinga dahil mahangin-hangin dito. At habang nagpapahinga naman kami, nakita nga kami ng malaking libgos. Kung taga-Samar ka, ano man ngaran hini? Di man ho. Tiga daw. Tiga, di man. Tigha kung taga-Samar ka nga ungod. Kung nakaong ka hini, tigha kung ano ngaran hini. Kapag mabigat ang iyong dala, kailangan hindi matagal ang iyong pahinga. Kapag natuyo na kasi ang iyong pawis, ay tatamarin ka na. At makaramdam ka na sa sakit ng katawan at pati sa mga bintiista. Kaya pinakamatagal namin na pagpapahinga ay 10 minutes lang talaga. That's why na nandito na kami ngayon sa adobe area. Nandito na kami ngayon sa crossing patungong Barangay Matalod. At dito naman sa area na ito, ang lalakarin natin ay mga patag na. At puro pababa na lang at wala ng mga pasagka. At dito naman sa area na ito ay may nabutan kaming kalabaw na carrying with copra. Kalabaw kasi ang katulong namin dito sa pagbubuhat at sa pangangarga. Dito kasi sa area namin ay wala akong kabayong nakikita. At minsan nga pinangarap ko na magkaroon ng kabayo dito sa aming area para madali kaming makabili kung sakaling magkapera na. Sa tingin ko kasi mas maganda gawing service dito ang kabayo sa aming lugar. Kaya kung mabot mga panahon na magkaroon ako ng kabayo, ay pag-aaralan ko talaga ang sumakay ng kabayo. Mas maganda kasi ang kabayo dahil walang sungay kaya hindi panulay. At mabilis din gamitin pagdating sa kabukiran. Mahigit 3 oras na kami naglalakad pero hindi pa rin kami nakarating. Mabilis kasi ang lakad namin ngayon dahil ang pinakamabigat na dala ay nasa 45 kilos lang. At inilagay lang nila ito sa mga alat. Mamaya kasi sa pagbalik nila,
ang mga alat ay gagamitin nila. Lalagyan kasi nila ng kanilang mga binili na mga pangangailangan nila. Dito kasi sa lugar namin ay importante ang alat sa amin. Palagi kasi namin ito nagagamit kapag pupunta kami sa uma. At dinadala rin namin ito kung sa bayan kami ay pupunta. Pinapansin ako sa aking mga kasama. Habang tumatagal ay nagtitikalaksimang hirap. Ganito talaga kami kapag napapagod na. Nagmamadali na kami sa paglalakad para makarating na at makapagpahinga. Mahirap kasi magbuhat ng mabigat kapag malayong nilalakad. Masakit talaga sa taludtod at minsan nanhubag pa. Pero kahit ito'y mahirap ay aming kinakaya. Wala kasi kaming no choice. Kundi maglakad at magbuhat para madala itong mga produkto namin. Mamatay kasi kami kung hindi kami maghanap buhay. Pero alam nyo, kahit ganito kahirap ang pamuhay dito sa aming lugar, marami nang nakapagtapos ng kolehiyo dito sa aming lugar. Hindi kasi hirap ang basayan para hindi ka makapag-aral. Nasa sayo talaga yan. Kung gusto mo talagang makapagtapos sa pag-aaral, ay gagawa ka talaga ng paraan. At titisin mo talaga kahit anong hirap ang iyong pagdaanan. 4 na oras na lakad namin na nakarating kami sa tambayan na ito. Dito ay magpapahinga muna kami para makaipon ng kaunting energy. Sa 4 oras kasi na lakad namin ay naubos na ang storage energy namin. At dito ay ang kasama ko ay nasugatan na daw ang kanyang paa sa buta. Kaya nanghanap muna siya ng damit na kanyang ibabaligot sa kanyang samat. Iisa lang kasi ang kanyang medyas kaya yan ang dahilan na nasugatan ng kanyang isang paa. Habang nagpapahinga kami, nadaanan niya kami ng mga magulang na aatin daw sa induction. Induction kasi sa San Loren National High School. Nag-aaral yung mga anak nila kaya aatin daw sila ngayon. At hindi naman nagtagal ay nakapagpahinga na kami at nakakuha na rin ng kaunting energy. Ay nung mapansin ko na kami lahat ay okay. Sa aming paglalakad ay nagpatuloy na kami. At dito naman banda ay malapit na kami dahil nakita na namin ang ilog. Ang ilog na yan na nakikita natin ay dyan na yan banda sa Barangay Lingkuro. Parang problema dahil sa Buenavista pa kami bababa. Kaya medyo malayo pa rin kami. At bago naman matapos ang video kong ito, maraming salamat nga pala sa mga taong patuloy sa akin nagsusuporta. Maraming salamat sa mga taong patuloy sa akin nagtitiwala. At mabilis ang shoutout nga pala kay Ma'am Christine Bernate. At shoutout rin kay SG Vlog Ilonggo Capiz. Nakaabot na pala tayo ng Muntinlupa, Manila. Shoutout kay Torcido Vin. Shoutout kay Britannia Mark. Shoutout itong mga taga-barangay Ranira. And shoutout lewat itong mga taga-barangay Kalape, Muchong Samar. Ang IBG, Mabilangan. Shoutout kan Gino Abingwar Gabiana. Ang Kalape Gihapon, Muchong Samar. And shoutout lewat kan Vincent Galvez. Paano? Dito na naman natatapos ang video ko. Maraming salamat na naman ulit sa suporta ninyo. Like and share na lang ho sa ating video. Bye-bye! Kasi na pagkuha niya ko sa kalsada.